address this first question to all of the cast members. Can you just, let's start off with, can you tell us more about your role in this film? To the cast. Yeah. Okay, let's start off with, let me get a microphone ako, borrow lang po kami ng microphone. Thank you very much. Hello po, ako po si Gwen and ako po yung young Miss Sunshine Dizon. And yung character po ni Gwen, isa po siyang palamura at matapang sa grupo. Siya po yung ganun sa grupo. And kahit ganun siya, meron siyang sariling way para ipakita sa kanyang mga friends, which is yung Sunny, kung gaano niya kamahal yung Sunny. Hello po, I'm Heart, playing as Becky, younger version po sa Sunny. And siya po yung fashionista, maarte, and aspiring beauty queen po. Hello po, ako po si Young Annie. Si Annie po ay transferee from province and matalino, creative, makulit, and medyo ano siya, comedic. Yun po. Hi, I'm playing the role of Becky, the older version of Becky. So si Becky, yun nga, aspiring beauty queen, but then again, nung tumanda, parang walang natupad sa lahat ng pangarap niya. So, doon niyo po makikita yung transition ng story ni Becky. Hi, I'm Miss Mel. Writer, diba? No, actually, I am portraying the role of the present Annie. Yung younger versions is Heaven. Also a loving mom and a loving wife. And actually, nung kabataan niya, nabubuli siya. Kasi taga-probinsya siya. But then, the whole group welcomed her and naging parte siya ng Sunny. I played the role of Dang. Ako yung younger version ni Abby. Ay, mali. Ako po yung older version po ni Abby. Ako po ang sparring partner. Parang talagang kami yung sparring partner ni role po ni Sunshine na medyo maingay. Ang layo po sa personal kong buhay. Ako po paano ko ba i-describe? Yung ano? Panoorin niyo po. Hello po, ako po si Chona. I play the role of young Chona. Ako po yung leader ng Sunny. She is very tough, she's very strong, and handang makipaglaban para sa mga kaibigan. And ayun, my present version, Chona's present version will be played by Miss Angelo De Leon. And parang si present Chona yung magiging reason yung isa sa magiging reason kung bakit mag-reunion at magkikita-kita ulit ang Sunny. Hello po, ako po dito si Young Dang. Si Young Dang, siya po yung makulit sa grupo, tsaka yung kikay niya po, very particular sa pilik mata niya. Ayun po. Hello everyone, I'm playing the role of Young Soo. Sa present po, siya po si Miss Ana Roses. And ako po dito sa past, ako yung nonchalant sa group. Withdrawn siya sa group. And ayun, parang poker face lang siya parati. Hi everyone, I'm Ashley. I will be playing young Janet, and present Janet po will be portrayed by Miss Tanya Garcia po. Janet is yung nerd sa grupo. I'd say siya na yung pinaka-introvert sa kanila, but at the same time, she's not a super introvert. So imagine the dynamics of that. So, ayun, yun po si Janet. Thank you po. Yeah. Follow-up question for Miss Nina, si Candy, at saka kay Katia. Napathrowback ba kayo when working on this film, like your high school life? Kasi pati yung soundtrack, ganda eh, parang from the 90s. So, I wonder, napathrowback kayo?
I also wanna ask, ano ba yung pwede nating ma-message for fun lang, for your younger self, yung time nyo, kung naalala nyo pa, kung hourly life back then? I'm speaking for myself, talagang napa-throwback ako. Actually, napanood ko pa lang kasi si Direk Charles, pinanood na sa akin yung Korean version and the Japanese version. Doon pa lang, sabi ko, oh my gosh, pag gawin itong Filipino version, parang nakakaiyak kasi mas lalagyan pa nila ng pusong, alam mo naman mga Pinoy, di ba? Gusto natin yung makapagdamdamin, mas dramatic ng konti. So, na-remind, of course, nag-reminisce ako while doing the shoot. At hindi lang ako nag-reminisce during high school kasi at that time, hindi ko masyadong na-experience yung mga high school days because I was working as professional na actress since I was 9 years old. I was discovered by Viva, alam mo yan. So, alam mo yun na hindi ko masyadong na-experience yung high school. Siguro mas nag-reminisce ako dahil yung mga katrabaho ko, kami yung mga Viva babies before. So, I've worked with them several projects, and then after a long time, nagkatrabaho ulit kami. So, yun yung para sa akin, mas na-touch ako actually. And of course, yung mga barkada ko rin sa high school. A message to my younger self. Advice. Siguro just for fun. Siguro not to be so hard on yourself, on myself, and just to keep on dreaming, you know, and just let go and let God for me, you know, and just enjoy your journey in life. Ako nagpa-throwback talaga ako kasi parang na-realize ko, life was simpler then. Mas simple ang problema, mas simple ang yung bakod mo naman yung problema mo, kung paano mo titipirin, paano makagimik ka, yung mga ganun lang ba. Tapos, message to my younger self, obey your parents. Hindi nga, totoo. Totoo pala yun. Diba? Kasi nung bata ako, parang naiisip ko, ano ba yan? Parang hindi kami nagkakaintindihan ng magulang ko. Ngayon na magulang na ako, siguro sinasabi derivative, hindi kami nagkakaintindihan ng magulang ko. Hindi ba? Yung ganun lang. Ako, one throwback kasi, syempre, original Viva baby din ako. So, it's nice to work with, yan nga, sila Adelina, sila Sunshine, sila Tani, kasi kami naman yung magkaka-batch before. So, yung thought lang na magkakasama kami, super throwback na and parang nostalgic na yun sa akin. And then, na-reminisce ko din yung high school days ko nung nag-aaral ako na syempre marami rin akong kalokohan ng bata. So, naalala ko nung pinapanood ko parang, oo nga, ganyan din kami talaga nung high school. Kaya ako, yung message ko siguro sa younger self ko na mag-aral kang mabuti talaga para pag tumanda ka, meron kang palaging mapupuntahan sa buhay. Nina, is this your comeback movie after ilang years? I've done a movie, but mostly kasi ang nangyayari sa nagagawa ko is teleserye. Magkasunod yun, mga teleserye. And then, minsan nagsiswitch ako sa singing, doing concerts, or nag-Broadway ako for theater. And actually, yung movie, medyo matagal na, 2015, I think yung sa amin ni Robin. That was the last movie that I did. And then, teleserye na naman that's nagka-pandemic, di ba? Yung nagkaroon ako ng Marry You. And after that, ito na, nung tumawag sa akin, makikiboss Val na ako. Ay, Boss Val, hindi bagay. Sa kapatid kong Val, kay Val. Siyempre, kapatid ko yun. Vina kayo ako. So, when she called me, sabi niya, ate, gusto mo gawin to? Sabi ko, ano yan? Basta padala ko sa yung script. Sabi ko, yung ginawa ko, sabi ko, adaptation, Korean. Sabi ko, of course, I wanna do that. So, doon na nag-start. And then, yun nga, sabi niya ni Heaven, 1 year in the making. Kasi nga, iba-iba yung schedules namin lahat. And then, hanggang natapos din kami finally. And now, we're showing on April 10. Mahilig ka ba sa mga Korean teleserye? Ano nagpa-attract sa'yo para tanggapin itong movie? Unang-una ang naka-attract talaga sa akin dahil magbabalik Viva ako. Kasi ilang years ako na, actually ilang dekada na hindi ako nakapag-work ng pelikula sa Viva. And then, when I
audition, why not? Sino ba namang hihindi, diba? That's a very good opportunity. Maganda rin yung role, and then not only that, yung anak ko mas mahilig sa Korean. Sabi niya, Mami, maganda yan. Kasi napanood niya. Sabi ko, ano? Hindi ako masyado eh. Sabi niya, ano ba yan, anak? Movie daw before. So siya yung nakakaalam dun sa Sunny na yan kasi mas mahilig siya sa Korean film at saka mga series. Hindi ka nanibago, ano yung mga na-observe mong pagbabago in terms of filmmaking sa panahon na to? No, Especially working with this young cast. Actually, most of the time, I was working with the present characters na hindi ako nahirapan. I actually enjoyed working with them again. And then, we were all comfortable with each other. Lalo na syempre si Direk Charles, inagay kami lahat. Yung sa mga, kasi younger version, meron silang mga scenes sila lang magkakasama. But then, pag sa set, minsan, there was an opportunity na nagkakasama din kami. So, yun yung konting bonding lang talaga, but hopefully, more bonding soon. Thank you, Ms. Mina. Sa younger cast na lang. Nung malaman ninyo kung ipoportray yung role ay ito, pag naging adult cast na, sina Katya, sina Candy, may pressure ba sa inyo na gampanan yung younger self nila or what? Anybody can answer? Or pwede lahat sila, Ms. Gina? Noong una po alam ko, hindi ko pa po alam na si Miss Vina. Hindi ko po, parang ayaw pa ata na sabihin sa akin. Siguro confidential pa lang po ata ng panahon na yun. Pero nung nalaman ko, sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, kaya ko maging Miss Vina. Pero at the same time, based on the story and the script naman po, parang it was a good, paano ba yung parang way naman para magampanan ko na maayos si Annie. Hindi na ako nag-compare sa physical attributes kasi Vina Morales na po to. So, ibang beauty talaga si Miss Vina. Pero I'm just so grateful to be the younger Vina Morales po. Actually, parang hindi po namin alam nun kung sino po, because they're keeping a secret from us. Sino po? Bawal po talaga malaman. Until recently lang po namin nalaman. So, hopefully, na tupad ka naman po yung... Intentional ba yun, Direk? Intentional yung hindi uniform sa kanila kung magiging sila in the present at present. Hindi naman. Kaya lang, baka lang magkaroon ng Comparison. influence Okay. Diba? So we wanted them to really concentrate on the character and not the actress. Okay. Ayun po, tulad po nung sabi nila, naalala ko nag-look test kami. Tapos, syempre alam namin younger version kami. Sabi namin, sino ba yung older version namin? Sabi niya, secret. Yung ganun sila. So parang, nung nalaman namin at the first taping day na din po, tapos nung nalaman ko, hindi naman po ako na-pressure kasi, ayun po, nakafocus na rin po ako sa kung ano po si Gwen. And nung nalaman ko, mas masaya na enjoy lang din po. For me naman po, my present version po is si Miss Tanya. For me, nung nalaman ko po after yung mga look test at yung mga workshop, parang I told my parents actually kasi family friends po kami. And then they were super excited. Tapos ako naman, medyo na-pressure ako. Pero at the same time, we did workshops na noon and then we also did readings, ganyan. So I had myself locked in na on how I'll portray Janet and how I got to know Janet. And ako naman po, I'm grateful for this project kasi first time ko po na magkakaroon ng ganitong role. Like, wala masyadong sinasalita. Tapos parang very masuming. And honored po ako na ako po yung young Miss Anna Roses. Pero parang nagtataka pa po ako, pwede ba ako maging Miss Anna Roses? Hindi ko alam kung pasok ba yung beauty ko sa beauty ni Miss Anna. Pero I'm very thankful po sa Diva for this opportunity. Ako po siguro na-pressure po ako kasi si Tita Candy, lagi ko na po nakakasama sa movie pero now ko lang
bakit kailangan nagpa-pop yung pilik mata ni Dang. Ayun. Ako po, syempre, very grateful, thankful, pero syempre, nandun hindi naman mawawala para sa akin yung pressure bukod sa napakagandang material, napakagandang pelikula. It's a Korean adaptation. It's a Philippine adaptation of a Korean movie. And of course, sobrang na-excite kasi our seniors, yung mga kasama namin, you know. Hindi, kasi senior, kasi mo, di ba? Parang, seniors namin sila sa industriya. Yes. And, Kumakalam lang naman. at saka, na-excite po ako kasi almost all of them, naka-work ko na pwera kay Miss Vina at saka kay Miss Katya. Pero si Miss Kenz, One of them. pero si Miss Ange, naging nanay ko na, si Miss Tanya, si Miss Anna, naka-work ko na sila lahat. So sobrang na-excite po ako din. And yun, very excited kasi sa GMA, nagka-work na rin kami ni Direk Jazz, diba? Sabi mo, nagka-work tayo ng writer ka sa GMA. Sabi mo, Direk. Oh, yun. Pero yun, na-excite talaga ako. Na-excite ako kasi it's a very nice movie.